may mga ilan sa atin ha, yung kilay is life at isa na po ako dyan. Parang makeup is life din. Yung mga gusto pong i-achieve yung walk up like this, ito na ha, or yung mga bagong gising look, o, alam mo kahit pawisan ka, nagsiswimming ka, ay blooming at mukhang naka-makeup ka pa rin. Tama ka dyan, Meiji, ha? Kaya naman, dahil dyan, ay nauuso na rin ngayon yung tinatawag natin na permanent makeup or tattoo makeup. At para pag-usapan kung ano-ano nga dapat ang mga dapat natin malaman tungkol dito, ay makakasama natin ngayon ang tattoo makeup specialist na si Edwin Lisa. Magandang umaga and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas, Edwin. Good morning, Rise and Shine. Ayan. Ayan, good morning oh. Ano ba yung parts ng mukha natin na nilalagyan natin ng tattoo makeup? Kasi ngayon ang dami na, no? Well, usually, ito yung mga, kung ano yung mga kinukulay nyo every morning, no? Start with eyebrows, lips, eyeliner. So, yun yung laging i-enhance natin every morning. Even yung mga guys, gano'n na rin yung ginagawa. Oo nga, pati mga guys. Oo, pero syempre dun sa mga nabanggit yung parts ng mukha na nilalagyan natin ito, no? So, what do you think yung mga appropriate and paano natin mailalagay itong mga klase ng mga tattoo na ito? Kasi usually kapag tattoo, sinabi natin parang a certain art na ilalagay natin dito sa likod ng tenga. Pero ngayon kasi no, uso na rin pala Beauty pati na, yan sa lips. well, oo. Ito enhancement na to, no? So, ginagawa ito through, yung mga, kailangan maghanap tayo ng mga professional artist or the permanent makeup artist. Matagal ba yung paglalagay nito? So, usually, ang process is naglalas ng 1.5 up to 2 hours. Ah, okay. One session lang. Sometimes kailangan repeat natin just in case na the client needs more color. Nag-request pa siya. Oo. Sometimes kasi may fading din. Oo, so usually no, kilay. So nakita ko kanina, lips. Ano Yes. pa yung ginagawa ninyo? Ano pang parts usually ng mukha? nilalagyan niyo ng Eyeliner tattoo? also. Eyeliner. Now, meron din kasing na tinatawag na scalp pigmentation. Like Ito yung sa buhok. kapag receding ng hair and thinning hair, yun na rin yung help na rin namin yun. Parang sa mga- microblade mo na yung bandang sa noo, tama ba? Yeah, mostly, yung pinaka-effective yung SMP na tinatawag or scalp pigmentation. Yung Ayun. coloring ng part ng hair na receding, like hairline, yung mga Okay. separation ng hair for the girls. Oo. Yun yung ginagawa natin. Oy, alam mo nakakatuwa kasi before, parang di ba may mga tattoo na, pero nag-green sila. So pag makikita natin yung mga tita or mga matatanda na medyo nag-green na, pero ito, iba yung technology, no? Paano ba to mini-maintain? For Right, example yan, sa eyebrows. Right, yung sinasabi ko kanina, yun yung traditional na. Oo. So this time kasi nagkaroon ng development yung technology na tinatawag na semi-permanent ng promise namin ay good for 1 to 2 years para hindi magkaroon ng discoloration over time. Okay, so there will be Yes. chance na magkakaroon pa ng discoloration afterwards ito? Usually ang discoloration naman ay yung something gray na lang dahil siguro doon sa presence ng oils, ng acidity ng skin ng tao. Ayun, isa yun. Yeah, but never na-experience yung discoloration na green, blue, or violet. Yun yung mga na-experience ng mga Dati. old na Dati. Kasi yung pigments doon, kung ano yung ginagamit sa body, yun na rin ginagamit sa eyebrows before. Although may mga ilan tayo na mention about this, what could be what could be the pros and cons of having this tattoo makeup? Well, yung pros naman, ito yung enhancement. Okay. Yun yung primary purpose ng permanent makeup. Pero yung cons naman, kasi nakatagpo tayo ng artist na gumawa sa atin na yung gamit or yung pigments ay hindi quality like ng mga hybrid na pigments. So, doon nagkakaroon pa rin ng discoloration because yun nga, low quality yung nagamit na pigments. Like, para mas may pagka-tattoo pa rin base. Yung naka-base din siya sa quality dapat na ginagamit. Oo. So, we also heard na hindi advisable magpa-cheek or blush tattoo dito sa Pilipinas. Ano pong reason nito? Right, kasi tropical country tayo. So, sometimes malamig, sometimes mainit. But more on, mainit lagi sa Pilipinas. So, yung nagiging effect nun, nagiging lang siya possible maging melasma, or maging freckles. So for me, not advisable yung blast on.
na tinatawag nila. Ano usually yung price or magkano usually yung babayaran ng isang gustong magpalit tattoo, magkaroon ng tattoo dito sa eyebrow, sa eyeliner? Right now, yung pricing kasi varies doon sa kung ano yung quality ng mga gamit ng artist. Okay. Depende doon sa education din ng artist, kung gaano katagal na kanyang experience. So, mostly nagre-range yan ng pag matagal na, like us, kami yung mga pioneer in the Philippines, Okay. nagre-range kami ng 20 to 30,000. Okay. So right now, pag medyo beginner ka pa lang, meron dyan mga 3,000, 5,000. Pero ingat pa rin kasi doon sa mga gamit na ginagamit. Yes, ingat pa rin kasi lalo na yung yung education nila and yung artistry of course. Kailangan 'yun. Kasi art yung ating binibigay sa mga kliyente. O meron ka na lang bang advice o message sa ating mga ka-RSP na nagpaplano po, na for sure, kumbaga pinag-iisipan nila, itutuloy ko ba talaga itong pagtatato, magpapatato sa face? Ano pong message or advice ninyo? Oh, yes, kasi medyo matagal pag-aralan, nag-iisip tayo hindi lang 10 beses kung tayo ba talaga yung magpapa-eyebrows, magpapalagay tayo ng color sa lips, no? So advice ko lang sa kanila piliin natin ng maigi kung sino talaga yung ating artist. No? Sino dapat yung ating puntahan, dapat legit talaga na sila yung nag-aral. At siyempre, yung check pa rin nila yung clinic kung binibigay pa talaga yung proper sanitation. So Okay. dapat pinapatupad yun sa mga clinics. Alright, on that note, maraming salamat Edwin Lisa sa pagsama sa amin and for sharing us your knowledge pagdating sa tattoo makeup. Again, thank you Edwin and stay safe. Thank you. Thank you.